Bolilyaso, Palyado, Palpak, itong 5 minutes quick response ni General Torre. Dahil ayon sa pinagmamayabang ni Torre, ang 5 minutes daw po na response, ang pinakamabilis na response ng PNP ay pwede pa palang gawin na 3 minutes. Ngunit sa isang aksidente ng holdapan sa Santa Maria, Bulacan, nasubukan po mga kababayan po natin itong 5 minutes quick response ni Torre. At anong nangyari mga kababayan? Imbis na dumating ng 5 minutes o kahit pa 10 minutes, abay inabot daw po ng mahigit 30 minutes bago dumating ang responde na pulis. So, nasaan po itong 5 minutes quick response ni Torre? Ito po ba ay para lamang sa isang event na scripted or propaganda para sa media? O ito talaga ay imposibleng mangyari sa totoong trabaho ng mga pulis? Sige, panoorin natin ang balitang ito, mga kababayan. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Nasa telepono na daw natin. Tingnan natin. Pucha, hindi naman kita dito makita eh. Dial 911. Dahil kami sa loob dial 911 pala. ng 5 minuto. Ito, 5 minuto. O sige, tingnan natin itong balitang ito kung talagang epektibo ang 5 minuto ni Torre, mga kababayan. Binaril pa ang isang negosyante sa Santa Maria, Bulacan. Agoy. Namatay ang biktima dahil din daw sa tagal ng pagresponde ng mga pulis at ng mga taong inuna pa ang kumuha ng video. Naku po. Akala ko pa 5 minutes lang. So bakit namatay sa tagal ng responde ng mga pulis? Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pulsakuha ng CCTV ang pagdating ng dalawang riding in tandem sa gasolinahan na yan sa Santa Maria, Bulacan. Nag-usap ang 4 na sakay ng motorsiklo. Pinupuntirya pala nilang nakawan ng bumibili sa burger store na si Chris Mendoza, isang negosyante. Grabe no. Planado po mga kababayan natin. Kasi 4 eh. So ibig sabihin matagal na nilang sinusubaybayan ang negosyante na yan. Planado yan. Maya-maya, bumaba ang dalawang backride ng motorsiklo at nilapitan ng target. Inagaw ng mga kawatan ng bag ni Mendoza pero pumalag ito. Nakipagpambuno siya sa mga rider. Ilan saglit pa'y bumulagta ang biktima. Mahirap no. Lalo na kung wala kang kakayanan na lumaban, manlaban ka na no. So pinalit niya po yung kanyang buhay doon sa pera na gustong kunin sa kanya ng mga holdapper. Binaril siya ng mga suspect. Tumakas na ang mga kawatan. Tinangay pa nila ang motorsiklo ng biktima. Ang lupit no. Ang tindi talaga. Alam niyo mga kababayan po natin. Kung mapapanood ito ni Claire Castro at tanungin sa kanya kung ano yung kanyang magiging reaction sa patuloy na pagtaas ng krimen, isa po itong patunay na walang takot na po ngayon ang mga kriminal. Alam niyo sabihin lang ni Claire Castro dito, hindi totoo yan dahil paglabas ko sa aming bahay, wala namang krimen na nangyayari. Walang holdapan, walang snatcher. So, ito mga kababayan po natin, droga po ang dahilan nito, no? Hindi basta-basta magawa ng mga taong ito ang pang-hold up na ito kung walang droga na involved dito mga kababayan. Kasi ang paggamit na droga, ang kasunod dyan ay paggawa ng krimen or illegal na gawain dahil kailangan nilang gawin ito para masuplayan, no? Mabili nila kung gusto nilang droga na kailangan nila. Kung hindi man mga kababayan po natin, no? Ito pong mga sindikatong organized na ito, wala na po silang takot ngayon. Dahil ang sinasabi po ni Torre na nandyan ang police visibility, hindi naman po totoo. Dahil nag-iikot din naman tayo dito sa ating lugar, mga kababayan po natin. Hindi naman ganon ka sinasabi ni Torre na nagkalat na daw po yung mga pulis ngayon sa lahat na lugar sa buong Pilipinas. Hindi naman po totoo, mga kababayan. At kung may police visibility yan, bakit umabot ng 30 minutes bago mag-response ang mga pulis? Diba? So, ito po is propaganda lang nila at gusto nilang gamitin sa SONA. Dapat pagpakatotoo po sila, mga kababayan natin. Kasi totoo lang, yung 5-minute quick response, hindi po kaya talaga yan. Lalo na pag-traffic. Inabot umano ng kalahating oras bago rumusponde ang mga diba? Kalahating oras bago mag-responde ang mga pulis. Pulis. Dinala pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang biktima. So, anong masasabi dito ni Torre, mga kababayan po natin? Anong masasabi po dito ni Claire Castro na sinasabi po nila na talagang wala ng krimen, no? Mababa na yung krimen, mababa na yung droga sa ating bansa. Pero talamak pa rin yung hold-upan, kidnapping na nangyayari ngayon sa ating bansa. So ito sinasabi natin sa gobyerno ngayon na pinamumunuan ng isang Bobong Marcos. So sana magpakatotoo po sila. Kung ano yung totoong nangyari, yun ang sabihin nila.
Nangyari din po yan sa ating ekonomiya na lagi nila sinasabi, tumataas na yung ating ekonomiya. Pero yung World Bank nagsasabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Di ba? Sinasabi nila, marami nang hindi nagutom pero marami nagugutom. Sinasabi nila, kumukunti na lang yung mga mahihirap pero marami pa rin ang talagang nagsasabi na mahirap po sila. So, lahat po is propaganda lamang, lahat po is kasinungalingan. So, magpakatotoo na sila kung ano po yung totoo. Dahil mahirap lukuhin ng taong bayan ngayon. Lalo na, halos lahat ngayon ay may cellphone at may internet. So, napakabilis lang po mag-report ng mga totoong nangyari. Napakabilis lang mag-upload sa social media at hindi nila kayang dayain yan at hindi nila kayang i-manipulate yung totoong sa dami ng krimen or droga na kumakalat ngayon sa ating bansa. So, yun lang po yung ating update, mga kababayan po natin. And tingnan pa natin, no? Kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dyan sa 5 minutes quick response ni Torre na yan na sinasabi. Kung talagang ito po ba talaga ay epektibo at talagang nagagamit, wag yung mga scripted na quick 5 minutes response. Kasi pag pinapakita mo sa mainstream media, siyempre, planado na yan. No? So, wag tayo doon. Dapat doon sa totoo. Okay? So, maraming salamat at yan muna yung ating update, mga kabayan.